Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon, ngayon po ay January 22, 2024. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang ibabahagi po sa inyo ay may kinalaman sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Tunay ka bang isang alagad? Sabi sa Awit chapter 1 verse 2 to 3, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay nito o niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ano po ba ang makatangian ng tunay na alagad ng ating Panginoon? So ito po yung ating itatapik para sa ating morning devotion sa umagang ito at maging sa susunod pang edisyon ng morning devotion. Meron po akong dalawang bagay ang nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Una, ang isang alagad ay pagmamay-ari na ni Kristo. Sabi sa John chapter 17 verse 6b, siya iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang aking salita. This ownership set apart the disciple from the rest. Sapagkat pag-aari na siya ng Diyos, wala nang kapantay ang kanyang halaga. The disciple is not priceless. Ang isang karaniwang bagay ay magkakaroon ng halaga kapag ito'y inari ng isang taong mahalaga at may sinasabi. So dahil tayo nga ay pag-aari na ng ating Panginoon, binili niya tayo sa malaking halaga, kaya naman tayo ay nagkaroon ng halaga nung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Pangalawa, ang isang alagad ay tumutupad sa salita ng Diyos. Tunay nga ng mga alagad, nung tinawag ng ating Panginoon, ay sumunod sila sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupad ng mga task, assignment na mga ipinagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya bilang alagad ng ating Panginoon, kinakailangan din tayo ay sumusunod at tumutupad sa kanyang mga utos. Sabi dito sa ating binasa sa Awit chapter 1 verse 2 to 3, ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ang salita ng Diyos araw at gabi. So napansin natin doon, isa sa mga katangian ng pagiging disciple ay yung engagement natin sa pagbubulay sa salita ng Panginoon at pagsunod sa mga sinasabi nito. Kaya bilang mga disciple ni Jesus, dapat nating laging handang sumunod, maglingkod, mag-aral, magsiliksik, magpalalim, lumago, tumibay sa ating pananampalataya. So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa prayer time. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Lunes. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating natunghayan. Ini-invite kami kung paano maging iyong mga alagad. Tunay nga na hindi ito madaling gawin, ngunit sa tulong mo ay magagawa namin ito. Tulungan mo kaming maging isang mabuting alagad mo. Sumusunod sa nais mo, gumagawa ng kalooban mo, at naglilingkod ng may katapatan sa iyo. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nanunood sa mga oras na ito. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain at anuman po ang prayer ng kanilang puso ay pagkaloob niyo. Samahan niyo kami sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming iwan at pababayaan dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. I-bless niyo po ang lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Darating yung may mga karamdaman, bigyan ng kagalingan, yung mga nanghina, palakasin, yung mga nanlalamig, muling pag-alabi ng kanilang pananampalataya, at patuloy na iparamdam na ikaw ang Diyos na buhay na tumawag sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, at tapos na naman tayo sa isa namang morning devotion para sa umagang ito ng Monday. We pray na patuloy kayong sumuporta
makiisa, makibahagi sa ating morning devotion at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Mula po dito sa Cross of United Methodist Church, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti kahapon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli, paalam!